Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amy. Hindi ko po alam kung may maniniwala sa kwento kong ito, pero gusto ko na ring ilabas, lalo na't gabi-gabi, habang hinihimas ko ang tiyan ko. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang tanong na, totoo nga ba yun? 6 na buwan na po akong buntis. Wala akong asawa. Wala rin akong boyfriend. At hindi rin po ako, hindi po ako yung tipong pabaya o palaban sa ganyang bagay. Kaya nung una kong nalaman na buntis ako, halos gumuho ang mundo ko. Pero para mas maintindihan niyo ang lahat, balikan natin ang simula nung umuwi ako sa baryo ng lola ko. Noong 1 buwan ng Abril, nagbakasyon ako sa probinsya sa Bicol, sa lugar kung saan lumaki ang nanay ko. Matagal na akong hindi nakakadalaw doon. Kaya naisip kong baka makabuti sa akin ang konting pahinga. Burnout ako sa work at gusto kong makalayo kahit saglit. Tahimik ang baryo, walang signal, halos wala ring internet, pero magaan sa pakiramdam. Malamig ang simoy ng hangin, sariwa ang amoy ng mga dahon, at napapalibutan ng malalawak na palayan at kakahuyan ang lugar. Isang gabi, habang natutulog ako sa lumang silid ng lola ko, nagising ako bandang 2:00. Hindi ko alam kung bakit. Parang may tumatawag sa akin, hindi sa tenga, kundi sa isip. Tumayo ako. Hindi ako sigurado kung gising na gising ako o nasa pagitan ng panaginip at realidad. Lumabas ako ng bahay. Madilim pero maliwanag ang buwan. Full moon daw, sabi ni Lola noong hapon. Tama nga siya. Habang naglalakad ako sa may likod bahay, may narinig akong kakaibang tunog. Hindi naman kalansing. Parang musikang hindi ko maipaliwanag. Mahinang himig na tila sinasayaw ng hangin. At doon ko siya nakita. May isang lalaki sa gitna ng maliliit na alitaptap. Nakatayo siya sa may dulo ng kakahuyan. Maputi ang balat, mahaba ang buhok at suot ang kakaibang damit. Parang luma pero elegante. Hindi siya mukhang taga rito. Hindi siya mukhang tao. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ako at kahit nasa medyo malayo siya, parang ramdam ko ang titig niya sa balat ko. Tumibong ang dibdib ko ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi ko rin alam. Parang hinahatak ako papalapit sa kanya. Lumapit ako. Hindi ko na alam kung bakit. Parang wala na akong kontrol sa katawan ko. Nang nasa harap ko na siya, mumiti siya at dahan-dahang iniangat ang kamay niya para hawakan ang pismi ko. Hindi ka dapat nandito. Mahinang bulong niya, pero hindi siya galit. May lungkot sa boses niya, may awa. Bigla niya akong hinalikan sa noo at pagkatapos nun, wala na akong maalala. Pagkagising ko kinabukasan, nasa kama ko ulit ako. Akala ko panaginip lang ang lahat. Sabi ko baka pagod lang ako. Baka dahil sa stress. Pero bakit ang linaw at bakit sa pisngi ko may naiwan pa ring malamig na pakiramdam? Kinuwento ko to kay Lola habang nagkakape kami. Tumigil siya sa paghigo at tinitigan ako. Sabi niya, may kwento raw noon na may engkanto sa gubat sa may likod ng bahay nila. Maganda raw ang anyo. Matangkad, maputi, may mapupungay na mata at minsan lang daw nagpapakita kapag full moon. Napatawa lang ako pero may kaba sa dibdib ko. Huwag mong tawanan yan, apo. Seryosong sabi ni Lola. May mga bagay sa mundong to na hindi mo pwedeng ipaliwanag. Sinabi niya rin na minsan may mga piling babae raw na pinipili ng mga nilalang na yun. Hindi para saktan, kundi para bigyan ng bata. Hindi normal na bata, kundi isang nilalang na maaaring magsilbing tulay ng dalawang mundo. Napailing ako. Ano to? Kwento sa comics?
Pero kahit anong pilit kong iwaksi sa isipan ko yung gabing yun, hindi ko makalimutan ang lamig ng hangin, ang liwanag ng buwan, at ang mga matang yun, mga matang parang hindi sa tao. Hindi ko alam kung may kinalaman yun sa dinadala ko ngayon. Pero kung totoo man ang lahat ng yun, ang ibig sabihin ba, ang batang nasa sinapupunan ko ay anak ng isang nilalang na hindi ko maintindihan? Nang gabing yon, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto ko, bumulong ako sa sarili ko. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Makalipas ang ilang linggo, mula nang bumalik ako sa Maynila galing Bicol, napansin ko na parang may kakaiba sa katawan ko. Hindi ko ito agad pinansin kasi sabi ko sa sarili ko, baka pagod lang ako o dahil sa biyahe. Pero habang lumilipas ang mga araw, napapansin ko na palagi akong pagod, nasusuka sa umaga at higit sa lahat, delayed na ako. Una, hindi ako nag-alala. Minsan naman kasi irregular talaga ako. Pero nang umabot ng halos 1 buwan at kalahati na wala pa ring dumarating, doon ako nagsimulang kabahan. Hindi ako makatulog. Inisip ko, imposible, wala naman akong ginagawa para. Pero habang tumatagal, lalo lang akong pinanlalamig. Hanggang sa isang umaga, bago pumasok sa trabaho, bumili ako ng pregnancy test sa butika. Naghanap pa ako ng tindahan na walang masyadong tao kasi nahihiya ako. Pakiramdam ko tuloy may huhusga kahit hindi pa nila alam ang buong kwento. Pagdating ko sa bahay, halos nanginginig pa yung kamay ko habang hinihintay ko ang resulta. At ayun na nga, 2 linya. Positive. Natulala ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumulo na lang yung luha ko nang hindi ko namamalayan. Hawak-hawak ko yung maliit na test kit habang nakaupo sa gilid ng kama. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, paano nangyari to? Paano? Wala akong nobyo. Wala akong karelasyon. Higit sa lahat, wala akong nakarelasyon nitong mga buwan na to. Ang tanging pangyayaring hindi ko maipaliwanag ay yung gabi sa baryo. Yung tila panaginip lang na yon. Pero hindi ba't imposible yon? Hindi ba't hindi totoong mga engkanto? Hindi ko na rin alam kung ilang minuto o oras akong nakaupo lang doon. Tulala. Hanggang sa makatanggap ako ng text mula sa office mate ko na, Amy, okay ka lang ba? Papasok ka ba ngayon? Hindi ako nakasagot. Hindi ako pumasok. Buong araw akong nagkulong sa kwarto, nag-iisip at kinakabahan sa kinabukasan. Kinabukasan, naglakas loob na akong magpa-check up. Pumunta ako sa isang maliit na klinik malapit sa amin. Sinamahan ako ng best friend kong si Mia. Pero hindi ko pa rin nasabi ang buong kwento. Ang sabi ko lang, na-delay ako. Gusto ko lang makasigurado. Habang ini-ultrasound ako ng doktor, napatigil siya saglit. Tiningnan niya ako, tapos ngumiti ng magaan. Congratulations, ma'am. Nasa 7 weeks ka na. Maayos ang heartbeat ng baby. Walang komplikasyon. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa moment na yon. May halo ng kaba, takot, at hindi maipaliwanag na ginhawa. Parang sa kabila ng lahat, nabuhay ang isang bagay sa loob ko. Isang buhay na wala man sa plano ko, pero andyan na. Paglabas namin ng klinik, tahimik lang ako. Si Mia pa ang unang nagsalita. Bakit parang hindi ka masaya? Napatingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin, kasi baka hindi tao ang tatay ng anak ko. Pero anong sasabihin niya? Matatawa lang siya o sasabihing nababaliw na ako? Kaya ngumiti na lang ako ng pilit at sinabing naguguluhan lang ako. Biglaan kasi. Sinamahan niya ako pauwi pero pagdating sa bahay, ako na lang ulit mag-isa. Umupo ako sa kama, tinitigan ng papel ng ultrasound. Tapos nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko
Totoo ba to? Tanong ko sa sarili ko. Totoo bang may buhay na sa loob ko? At kung totoo, kanino? Habang nakapikit ako, biglang bumalik sa isip ko yung gabi ng full moon. Yung lamig ng hangin, yung mga alitaptap, yung lalaking hindi ko kilala pero tila matagal ko nang kausap. Hindi ako makaangat ng tanong. Siya ba? Paano kung hindi pa naginip yon? Kinabukasan, hindi ko na mapigilan. Tinawagan ko si Lola. Ayoko sanang sabihin sa telepono pero naramdaman kong kailangan kong malaman kung may iba pa siyang alam. Lo, buntis po ako, bulong ko sa tawag. Tahimik siya sa kabilang linya. Saka siya mahinang nagsalita. Dahil ba yan sa lalaking nakita mo dito? Hindi ako sumagot. Sabi niya, Apo, kung siya nga, may dapat kang malaman. Baka panahon na rin. At doon ko napagtanto, hindi lang ako basta nabuntis. Hindi lang basta may misteryo sa pinagmulan ng bata. May mas malalim pang kwento na hindi ko pa alam. Pagkatapos ng tawag namin ni Lola, para akong hindi mapakali. Hindi ko maipaliwanag pero may humila sa akin pabalik sa baryo. Para bang kailangan kong marinig mula sa kanya ang lahat. Harapan, buo, malinaw. Kinabukasan, kahit hindi ko alam kung ano ang eksaktong hinahanap ko, nag-impake ako ng ilang damit at sumakay ng bus pauwi ng Bicol. Mabigat ang loob ko buong biyahe. Habang nasa bus ako, paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, ano ba talaga ang nangyari sa akin? May dahilan ba kung bakit ako napili? At kung totoo nang engkanto yon, ano ang gusto niya sa anak ko? Pagdating ko sa bahay ni Lola, agad niya akong niyakap. Mahigpit, parang may alam siya na hindi ko pa nauunawaan. Hindi siya nagtanong. Hinintay lang niyang ako ang unang magsalita. Lola, totoo po ba yung sinabi niyo sa tawag? Tanong ko habang nakaupo kami sa lumang bangko sa likod ng bahay. Tumango siya. Hindi kita tinakot noon kasi bata ka pa. Pero alam mo bang may kasaysayan na ang pamilya natin sa mga engkanto? Napakunot noo ako. Kasaysayan? Paanong? Ina ng nanay mo, si Lola Elena mo. Siya rin ang huling babae na pinanaginipan ng isang nilalang mula sa kagubatan. Pero hindi siya nabuntis. Tinanggihan niya, tahimik ako. Hindi ko alam kung matatawa ako o kakabahan. Pero sa loob-loob ko, parang may bumubuo sa mga piraso ng puzzle. Sabi nila, bawat ika-60 taon may isang babae sa baryo na napipili. Hindi nila sinasaktan. Hindi nila inaangkin. Pero kung tatanggapin mo sila, bibigyan kanila ng isang bata, isang anak na may kapangyarihan. Hindi para sa kasamaan, kundi para maging tulay. Tulay? Tanong ko. Halos pabulong. Oo, apo, tulay ng dalawang mundo. Kasi hindi habang buhay na magiging magkahiwalay ang mundo ng tao at ng mga nilalang. Kailangan daw ng isang tagapamagitan. Ang anak mo, maaaring siya yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko lahat ng sinasabi ni Lola. Pero isang parte ng puso ko, yung hindi kayang abutin ng rason, parang nagsasabing totoo ito. Pero bakit ako, Lola? Hindi naman ako mabait. Hindi ako banal. Hindi ako espesyal. Bakit ako? Umiti si Lola. Yung tipong ngiti ng isang taong alam ang sagot. Pero ayaw kang pilitin. Dahil hindi mo kailangang maging perpekto para mapili. Minsan yung mga taong may pinakamaraming tanong ang siyang may pinakaimportanteng papel. Humugot ako ng malalim na hininga. Tumango si Lola. Seryoso ang mukha. Natahimik kami. Ang tanging naririnig lang namin ay huni ng kuliglig at hangin mula sa kakahuyan. Tumayo ako at nilapitan ang bakod sa likod ng bahay, yung may view ng gubat. Pinagmasdan ko ito. At sa di kalayuan,
Parang may aninong dumaan. Hindi ako sigurado kung tao, hayop, o siya. Pero hindi na ako natakot tulad ng dati. Kung totoo man ito, bulong ko sa isip ko. Kung ang batang to ay anak ng nilalang na yon, paninindigan ko ito. Hindi bilang napilit, kundi bilang ina. Pagkatapos ng ilang araw sa baryo, nagpasya akong bumalik na ulit sa Maynila. Pero sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung ano pa ang iniuwi ko maliban sa mga damit ko. Kasi pakiramdam ko, hindi na ako ang dating Aimee. Hindi lang dahil sa buntis ako, kundi dahil may alam na akong hindi alam ng karamihan. May bitbit akong lihim na hindi ko alam kung kailan ko masasabi o kung dapat ko bang sabihin. Pero sa pagbabalik ko sa syudad, doon ko unti-unting napansin ang mga kakaiba. Noong una, akala ko guni-guni ko lang. Baka dala lang ng stress o pagbubuntis. Pero habang tumatagal, dumadami ang mga pagkakataong napapatigil ako sa paghinga at napapaisip ng normal ba to? Isang umaga, habang naglalakad ako pauwi galing convenience store, may nakasalubong akong asong gala sa kanto. Dati iwas ako sa aso, lalo na pag malalaki. Pero yung asong yon huminto sa harap ko, tiningnan lang ako, tapos dahan-dahang lumapit. Akala ko kakagatin ako, pero hindi. Sumunod na araw, habang naglalaba ako sa may likod ng boarding house, may maya na biglang dumapo sa sampayan. Tiningnan ako, hindi natakot, parang nanonood habang nagkukusot ako ng damit. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Hindi dahil nakakatakot, kundi dahil parang may pakiramdam akong hindi ako nag-iisa. Pero ang pinaka nakakabigla ay noong isang hapon habang nakaupo ako sa sala, iniisip ang mga kailangan kong bayaran. May dumaan sa isip ko, sana makahanap ako ng extra income kahit work from home. Pagkabukas ko ng cellphone, may notification akong na-receive mula sa isang freelance website na matagal ko nang hindi ginagamit. You've been shortlisted for a virtual assistant position. Kindly check your inbox. Napaisip ako, coincidence lang ba to? Hindi lang yun ang nangyari. Naging mas mabilis ang metabolism ko. Lahat ng pagkain parang laging masarap sa akin. Pero kahit anong kain ko, hindi ako tumataba. Pansin na nga to ng mga ka-boardmate ko. Aimee, parang ang kinis ng balat mo ngayon ah. Biro pa ni Ate Lisa, yung katabi kong kwarto. Baka may glow si baby. Sagot ko na lang sabay tawa. Pero sa loob-loob ko, iniisip ko, o baka may ibang dahilan. May isa pang bagay na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang kausap ko ang mga tao, bigla kong nararamdaman kung ano talaga ang nasa loob nila. Yung tipong nagsasabi sila ng okay lang ako, pero ramdam kong hindi sila okay. O kaya paggalit sila, pero pilit nilang tinatago. Nararamdaman ko yung init ng damdamin nila. Parang nagiging mas sensitibo ako sa paligid. Parang may pang-anim na pandama. Isang beses, may ka-boardmate akong umiiyak sa kwarto niya. Hindi niya alam na naririnig ko. Lumapit ako at kumatok. Ate, okay ka lang ba? Nagulat siya. Paano mo nalaman? Hindi ko na lang sinabi. Hindi ko rin alam kung paano. Doon ko lang ulit naisip ang sinabi ni Lola na ang batang tinabela ko ay hindi ordinaryo, na may kapangyarihang nagmumula sa dalawang mundo. At habang lumalaki siya sa loob ng tiyan ko, parang unti-unting lumalawak din ang pakiramdam ko, ang pandinig ko, pati ang ugnayan ko sa mundo sa paligid. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. May gabi na umiiyak ako sa kama. Hindi dahil sa hirap ng pagbubuntis, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na wala akong sagot. Ano ang magiging buhay ng batang ito? Tatanggapin ba siya ng mundo? Magiging ligtas ba siya sa piling ko? At higit sa lahat,
Babalikan ba siya ng ama niya? Nakatulog ako sa luha ko noong gabing yon. At sa panaginip ko, nandoon siya. Yung lalaking nakita ko sa gubat. Tahimik lang siyang nakatayo sa dilim, pero nakatingin sa akin. Hindi kita pababayaan. Yun lang ang sinabi niya. At sa isang iglap, nagising ako. Pawis na pawis. Nanginginig ang kamay. Pero isang bagay ang malinaw sa akin sa sandaling iyon. Hindi na ako ordinaryong babae at ang buhay ko hindi na babalik sa dati. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa isang normal na araw. Wala namang kakaiba nung araw na yon. Mainit ang panahon, madami ang tao sa labas at tulad ng dati, nag-commute lang ako pauwi galing prenatal checkup. Maayos naman lahat sa klinika. Normal ang heartbeat ng baby. Maayos ang posisyon niya at sabi ng OB, mukhang malusog ang bata. Pero habang nasa jeep ako, habang bumabayad ng pamasahe yung katabi ko, napansin ko ang isang lalaking nakaupo sa dulo ng jeep. Napatitig ako. Parang may kung anong humila sa paningin ko sa kanya. Nakasuot siya ng simpleng polo, maayos ang gupit, pero yung mga mata niya, Diyos ko, yun yung mga matang matagal ko nang hindi nakakalimutan. Malalim, mapupungay, at parang kaya mong makita ang buong sarili mo kapag tinitigang kanya. Nanigas ako. Hindi siya tumitingin sa akin noong una. Parang hindi niya ako napapansin. Pero nang bahagyang gumalaw ang jeep dahil sa pothole, napaangat siya ng tingin. At doon kami nagkatinginan. Bigla akong nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon. Para bang biglang bumalik ang gabing iyon sa baryo. Ang buwan, ang malamig na hangin, ang kanyang kamay sa pinsi ko, at ang huli niyang halik sa noo ko bago ako nawalan ng malay. Nabunutan ako ng hininga. Hindi ko na kinaya. Bumaba agad ako sa jeep sa unang pagkakataong pwede. Kahit hindi pa yon ang destinasyon ko. Mabilis akong nadlakad. Para akong tinutulak ng kaba. May boses sa utak ko na nagsasabing, takbo, umalis, baka hindi siya totoo. Pero may isa ring bahagi sa akin na gustong humarap. Gustong malaman ang totoo. Gusto ko ng sagot. Nasa isang kanto na ako malapit sa palengke nang biglang may humawak sa braso ko. Mahina lang. Walang pilit. Sandali lang, mahina niyang sabi. Napalingon ako. Siya nga. Mas malapit na siya ngayon. Kitang-kita ko na ang mukha niya. At hindi to panaginip. Aimee. Tawag niya sa pangalan ko. Napaatras ako. Sino ka ba? Halos pabilong, pero nanginginig ang boses ko. Alam mo na kung sino ako. Sabi niya, kalmado pero mabigat. Hindi ako nakapagsalita. Wala akong maisip. Gusto kong tumakbo pero gusto ko ring manatili. Luminga siya sa paligid, tapos tinuro ang isang maliit na eskinita. Pwede ba tayo mag-usap sandali lang? Hindi ko ibigang takutin. Nagdalawang isip ako. Pero sa dami ng tanong ko, sa dami ng gabi na napupuyat ako kakaisip, sa dami ng araw na nararamdaman kong may kulang, sumunod ako. Sa loob lang maliit na tindahan ng kape sa eskinita, naupo kami sa sulok. Tahimik, malamig ang hangin mula sa electric fan. Amoy tsokolate at tinapay. Pero sa pagitan naming dalawa, parang may nakabiting alon ng hangin na hindi ko maipaliwanag. Ako ang unang nagsalita. Anong gusto mo sa akin? Diretsyong tanong ko. Hindi sa'yo, sagot niya, kundi sa anak natin. Pakiramdam ko bigla akong binuhusan ng tubig. Masarap, masakit, malinaw. Anak mo, ulit ko. Paano? Isa lang yung gabi na yon. Hindi nga ako sigurado kung totoo ka. Tumango siya. Alam ko at nauunawaan ko ang gulo sa isip mo. Pero totoo ako. Ako si Eram.
at galing ako sa mundo sa ilalim ng kagubatan. Ang gabing yon, hindi iyon aksidente. Pinili ka ng lupain namin. Hindi ko alam kung paano mo iintindihin, pero ikaw ang napili. Napili? Inis na ako. Para saan? Para gawin akong ina ng isang engkanto? Hindi ba't karahasan yon? Umiling siya. Hindi kita sinaktan. Hindi kita ginamit. Tumahimik ako. Ayokong maniwala. Pero parte ko, naniniwala na. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong ko. Halos may luha na sa mga mata ko. Bakit hindi mo man lang ako ginabayan sa mga nangyayari? Ang hirap nito, Eram. Hindi ko alam kung sino ako, kung ano tong dinadala ko. Napayuko siya. Hindi ako pwedeng lumapit ng basta. Hanggang ngayon, pinagbawal sa akin ng mga tagapangalaga na makialam. Pero nakita kong nasasaktan ka. At ngayong malapit na ang pagbubuntis mo, kailangan mong malaman ang totoo. Hindi ka nag-iisa. Hinawakan niya ang mesa. Hindi niya ako hinawakan. Pero mararamdaman mo yung pakikiramay sa anyo niya. Hindi siya mukhang engkanto ngayon. Wala siyang alitap-tap. Wala siyang mahiwagang aura. Isa lang siyang lalaking nagkamali. O baka, nagmamahal. May karapatan kang malaman ang lahat, sabi niya. Pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Kung gusto mong ituloy ito sa mundo mo, o kung nais mong makita ang pinanggalingan ng anak mo, handa akong ipakita sa iyo. Napaupo ako ng tuwid, tumitig sa anya. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung ano ba to? Bangungot? Kwentong alamat? Halusinasyon? Pero hindi. Ito ang buhay ko ngayon at kailangan ko ng mga sagot. Matapos ang pag-uusap namin ni Eram sa maliit na coffee shop sa eskinita, para akong naging bangka na palutang-lutang sa dagat ng pagkalito. Kahit tapos na yung usapan, hindi ko agad nakauwi. Umupo lang ako sa isang waiting shed at tinitig ang tiyan ko. Minsan, napapaisip ako kung ako pa ba to. Kung yung simpleng babaeng ang problema lang dati ay deadline sa trabaho, pamasahe araw-araw, at kung anong ulam sa kanto ay siya ring babaeng ito ngayon na dinadala ang sinasabing magiging tulay ng dalawang magkaibang mundo. Pag-uwi ko ng boarding house, hindi ako mapakali. Sinubukan kong matulog pero hindi ako dalawin ng antok. Ilang ulit kong inisip ang sinabi ni Eram. Kung nais mong makita ang pinanggalingan ng anak mo, handa akong ipakita sa'yo. Hanggang sa makalipas ang 2 araw, nag-text siya. Handa ka na ba? Matagal bago ako sumagot. Pero sa huli, ito lang ang naitype ko. Wala sa kanya ang itsura ng isang nilalang mula sa ilalim ng kagubatan. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya. Malamig pero hindi nakakatakot, yung tahimik pero mabigat. Kung nais mong makita ang pinanggalingan ng anak mo, handa akong ipakita sa'yo. Hanggang sa makalipas ang 2 araw, nag-text siya. Handa ka na ba? Matagal bago ako sumagot, pero sa huli, ito lang ang naitype ko. Oo, gusto ving malaman ang totoo. Kinabukasan, 3:00 ng hapon, sinundo niya ako malapit sa palengke. Hindi siya nakaibang anyo. Mukha pa rin siyang tao. Casual lang ang damit niya, may suot pang cap. Wala sa kanya ang itsura ng isang nilalang mula sa ilalim ng kagubatan. Pero ramdam ko pa rin ang presensya niya. Yung malamig pero hindi nakakatakot. Yung tahimik pero mabigat. Sumakay kami ng bus pauwi ng Bicol. Tahimik lang kami sa biyahe. Wala kaming usapan, pero para bang hindi kailangan. Pagdating ng madaling araw, nasa baryo na kami. Handa ka na ba? Tanong niya nang huminto kami sa harap ng masukal na gubat, kung saan may lumang daan na tinutubuan na ng damo. Hindi, sagot ko, pero gusto ko pa rin ituloy. Tumango siya.
At doon nagsimula ang hindi ko kailanman malilimutan. Habang naglalakad kami papasok ng gubat, unti-unting nagbago ang paligid. Yung mga puno tila tumataas. Ang mga dahon kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang hangin nagiging mas malamig pero hindi nakakakilabot. Tapos, sa di kalayuan, may nakita akong bukas na puwang sa pagitan ng dalawang matandang puno. Parang pinto, pero walang pintuhan. Parang hiwa sa tela ng mundo. Lumapit si Eram. Inhale deeply, utos niya. Tiwala lang. At sabay kaming lumakad papasok. Pagkabigla ko, para kaming lumusong sa tubig. Pero hindi ako nabasa. At sa kabilang banda ng daanang iyon, ibang mundo ang bumungad sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mailalarawan, pero susubukan ko. Ang langit ay hindi lang basta asul. May halo itong berde at ginto na parang kumikislap. Ang mga puno ay mataas at naglalakihang parang mga haligi ng palasyo. Ang mga dahon ay may sariling liwanag. May mga nilalang na lumilipad, maliliit, mapuputi, may taktak. Hindi sila mukhang insekto. Para silang maliliit na nilalang na gawa sa liwanag. Ang damuhan ay malambot, parang alpombra. Ang mga bulaklak ay nagsasara kapag nilalapitan mo. Tapos bubuka ulit kapag ligtas ka. Diyos ko, mahina akong bulong. Eram, saan to? Mundo namin, mundo ng mga nilalang na tinatawag na mga tao na engkanto. May lumapit na 3 babae. Hindi ko sila kilala, pero ngumiti sila sa akin. Isa sa kanila ang may mahaba at puting buhok na parang ulap. Ito na pala ang ina ng pinili. Sabi ng matandang babae, sabay tingin sa tiyan ko. Tunay ngang may liwanag ang kanyang sinapupunan. Hindi ako makapagsalita. Eram lumapit sa akin at inilahad ang kamay. Amy, ipapakita ko sa iyo ang sentro ng aming mundo. Doon mo mas maiintindihan kung bakit ikaw ang napili. Sumunod ako. Habang lumalakad kami, napansin kong ang mga nilalang sa paligid. Hindi lang puro tao. May mga mukhang hayop. May mga may balat na parang kahoy. May mga mata na kulay pula pero hindi naman masama ang pakiramdam sa kanila. Hanggang sa makarating kami sa gitna ng isang napakalawak na kapatagan. Sa gitna nito ay isang lumang puno, malaki, matanda at tila buhay. May pulso ang katawan nito. Doon niya ako pinaupo sa ilalim. Dito ginagawa ang mga desisyon ng mundo namin. Sabi ni Eram, dito isinilang ang propesya. At dito rin sinasabi na darating ang isang sanggol mula sa ina ng 2 mundo, ang mag-uugnay sa mga nilalang ng liwanag at ng tao. Napatingin ako sa tiyan ko. Wala akong masabi. Hindi ako marunong sa propesya o sa mga misyon ng mga engkanto. Ang alam ko lang, isa akong ordinaryong babae na nahulog sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Pero sa ilalim ng punong iyon, may naramdaman akong kakaiba. Init, liwanag, parang sinasabi ng lahat ng nasa paligid na hindi ka nagkamali sa pagpunta rito. Pag-uwi namin, tahimik lang ulit si Eram. Pero bago kami maghiwalay, nilingon niya ako at sabing, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Pero kapag dumating ang araw na kailangan mong pumili kung saan lalaki ang anak mo, aalalayan kita. Tumingin ako sa kanya. Eram, tatanggapin mo ba siya kahit lumaki siya sa mundo ko? Ngumiti siya. Tatanggapin ko siya kahit saan. Hindi dahil bahagi siya ng propesiya, kundi dahil anak ko siya at anak mo. At sa sandaling iyon, kahit isang bahagi lang ng puso ko, tahimik niya. Hindi ko man maintindihan ang lahat, pero alam kong hindi na ako mag-isa.
Pagkaapos ng unang beses kong makapasok sa mundo ng mga engkanto, hindi na nawala sa isip ko ang lahat ng nakita ko roon. Kahit umalik na ako sa mundo ng mga tao, dala ko pa rin sa puso ko ang liwanag, ang amoy ng mga halaman nilang may sariling buhay, ang mga matang mapagmasid ng mga nilalang na hindi mo matutukoy kung kaaway o kakampi, at ang malaking punong iyon sa gitna ng mundo nila na tila lumulutang sa hangin at lumalanghap ng hininga ng bawat nilalang sa paligid. Kahit nagsimula na ulit ang normal kong mga gawain, prenatal check-up, pag-aasikaso ng papeles sa trabaho para sa maternity leave, pag-grocery at paglalaban ng mga onesie na binili ko sa ukay-ukay, hindi na ako kagaya ng dati. Alam kong sa bawat hakbang ng pagbubuntis ko, hindi lang basta sanggol ang dinadala ko. Isa siyang nilalang na bahagi ng dalawang magkaibang mundo. Lumipas ang ilang araw at muling nagpakita si Eram. "Gusto kitang dalhin ulit," sabi niya, "sa pagkakataong ito para maintindihan mo anong buhay ang naghihintay sa anak natin kung pipiliin mong lumaki siya sa mundo namin." Hindi na ako nagdalawang isip. Sumama ako sa kanya. Dala ang paghahanda sa anumang pwedeng makita o marinig. Pero hindi pa rin ako handa sa kung anong naghihintay sa akin. Pagbalik ko sa mundo nila, napansin kong mas maraming nilalang ang lumalapit sa akin. Yung mga bata nilang engkanto, nakikinis ang balat, mapuputi at mapupungay ang mata. Tumititig sa tiyan ko. Pagkatapos ay niniti at maglalaro. Yung mga matatanda nilang tagapangalaga ay tumatango lang. May respeto at paggalang sa mga mata. Sa kultura namin, paliwanag ni Eram habang nililibot ako, ang mga ipinapanganak na may halong dugo ng tao at engkanto ay bihira. 1 o 2 beses lang sa bawat isang siglo. Ang huling ganoon ayon sa tala namin ay naging albularyo at tagapag-ugnay ng mga ninuno at ng mga nilalang sa paligid. "Paano yon?" tanong ko habang naglalakad kami sa isang parang na punong-puno ng mga bulaklak na bumibuka kapag nadadaanan namin. Nakikita nila ang galaw ng enerhiya ng mundo. Naiintindihan nila ang sakit ng hayop at tao. Nakakarinig sila ng mga bagay na hindi sinasabi. At nakakaramdam sila ng darating na panganib. Parang nagdahan-dahan ako. Parang sinasabi mo magiging makapangyarihan ang anak ko? Tumango si Eram. Hindi sa makapangyarihan para maghari, kundi para magsilbi. Tumigil kami sa isang maliit na pamayanan. May mga bahay na parang hinulma mula sa punong kahoy. May mga nilalang na may pakpak na parang bulak at mga batang engkanto na naglalaro sa paligid. Kung dito siya lalaki, patuloy niya, makikilala niya agad kung sino siya. Magkakaroon siya ng karapatang mamuno sa mga usapan ng mundo ng tao at engkanto. Magiging tulay siya. Pero tumigil ako. Paano naman ang mundo ko? Ang nanay ko? Ang lola ko? Ang mga kaibigan ko? Paano kung doon ko siya palakihin? Sa piling ko, sa lungsod. Hindi agad sumagot si Eram. Tiningnan niya muna ako, saka nagsalita. May mga epekto. Maaaring hindi siya matanggap ng lahat. Maaaring itago niya kung sino siya. Maaaring mawala sa kanya ang koneksyon sa mundo namin. Pero hindi ibig sabihin ay magiging mahina siya. Ikaw ang ina. Ikaw ang pipili. Pagbalik namin sa punong sentro ng mundo nila, nandoon ang matatandang engkanto. Parang may pagpupulong na naghihintay sa akin. Pinaupo nila ako sa gitna. Isa sa kanila, isang matandang babae na may buhok na tila ginto at mata na kulay hade, ang nagsalita. "Aimee, ikaw ay inani ng pagkakataon. Ang batang nasa sinapupunan mo ay tinig ng mga mundo. Ngunit wala kaming karapatan na agawin siya sa'yo. Nais lang naming ipabatid na kapag dumating ang panahon na magdesisyon ka
kung saan siya dapat lumaki. Bukas ang pinto ng mundo namin. Tumamo ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Sa dami ng inisip ko noong mga panahong hindi ko alam kung paano palalaki ng batang ito. Ngayon, heto ako, binibigyan ng kalayaang mamili ng mundo para sa kanya. Salamat po, bulong ko. Pero ngayong narito ako, gusto ko munang kilalanin siya bilang anak ko. Hindi anak ng propesya, hindi tulay ng mga mundo, kundi anak kong mahal ko. At sa sandaling yon naramdaman kong gumalaw ang sanggol sa loob ko. Malakas, malinaw, parang sinasabi niya, narinig ko mama. Bago kami bumalik sa mundo ng mga tao, lumapit si Eram sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko at binulong, Aimee, hindi ako humihiling ng anuman, pero kung isang araw, ipiliin mong dalhin siya sa amin, ibibigay ko ang buong buhay ko para sa inyo. Hindi ako sumagot, hindi pa panahon. Pero sa puso ko, alam kong nagsisimula na akong tanggapin ang lahat. Ang himala ng anak ko, ang lihim sa kanyang pinagmulan, at ang posibilidad ng dalawang daigdig na nagtatagpo sa loob ng isang maliit na nilalang sa sinapupunan ko. Makalipas ang ilang araw mula sa pangalawa kong pagbisita sa mundo ng mga engkanto, halos gabi-gabi akong nagigising ng pawisan. Hindi dahil sa takot, kundi sa mga panaginip na parang may sinasabi sa akin. Puro imahe lang, liwanag, apoy, dalawang mundong naghahati sa gitna, at ang boses ng isang batang tumatawag sa akin. Mama, hindi ko alam kung epekto lang ito ng pagbubuntis o kung totoo nga na may sinasabi ang anak ko kahit nasa sinapupunan pa lang siya. Pero isang gabi, habang natutulog ako, nanaginip ako uli. Pero sa pagkakataong ito, malinaw. Nasa gitna ako ng punong sentro sa mundo ng engkanto. Sa paligid ko, umiikot ang mga nilalang ng liwanag. Nandun ulit si Eram at sa harapan ko, lumulutang ang malaking puno, tila buhay at may boses. Oo, may boses yung puno. Ina ng tulay, sabi nito sa isang boses na hindi ko matukoy kung lalaki o babae. Ang sanggol sa loob mo ay ang anak ng pag-asa. Ngunit ang kanyang kapalaran ay hindi nakaukit sa batong hindi mababago. Ikaw ang unang pintuan ng kanyang landas. Kapag siya'y isinilang, magkakaroon ka ng 3 buwan upang magpasya. Sa 3 buwan, kailangan niyang malaman kung saan siya titira. At doon niya bubuuin ang kanyang lakas. Nagising akong pawisan at hingal. 3 buwan lang pagkatapos siyang ipanganak para magdesisyon. At para bang tugon sa panaginip ko, kinabukasan dumating si Eram. Nakita mo na ang puno, hindi ba? Hagat niyang tanong habang hawak ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Tumango ako. 3 buwan lang? Hindi ba't sobrang ikli nun? Para sa mundo ng mga engkanto, ang 3 buwan ay sapat para makita kung saan nababagay ang liwanag ng isang nilalang. E paano kung magkamali ako? Tanong ko. Paano kung lumaki siya sa mundo ko tapos hindi niya kayanin? O ilagay ko siya sa mundo niyo tapos mawalan siya ng karanasan bilang tao? Hindi agad sumagot si Eram. Binuksan niya ang maliit na kahon. Sa loob nito may maliit na kristal na tila buhay. Nagliniwanag ito habang tumitibok. Ano mang piliin mo, Aimee, hindi ito tungkol sa tama o mali. Ang tanong ay, saan ba siya mamumulaklak ng buo? Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula na akong maghanda sa panganganak. Nag-ayos na ako ng mga gamit ng baby, bumili ng second-hand crib, at inunti-unti ang pag-ayos ng maliit kong kwarto sa boarding house. Naging tahimik si Eram sa mga susunod na linggo. Hindi ko alam kung sinadya niya, pero siguro pinapaubaya niya muna sa akin ang panahon para pag-isipan ang lahat. Pero ang isang hindi ko inasahan ay ang pagdating ng nanay ko galing abroad. Matagal siyang OFW. Hindi siya nakauwi nung una kong nalaman ang tungkol sa pagbubuntis. Hindi ko rin agad sinabi sa kanya ang lahat.
lalo na ang bahagi tungkol kay Eram. Pagkakita pa lang niya sa akin, umiyak na siya. Nilapitan ako at agad hinawakan ang tiyan ko. Ang laki na pala ng apo ko. Sabi niya, humahagulgol. Pasensya na kung wala ako nung kailangan mo ako. Napahagulgol din ako. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gaan ng loob na may taong tunay kong pamilya na narito na. Sinabi ko sa kanya na mag-isa kong dadalhin ang pag-aalaga sa anak ko. Pero hindi ko pa kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Paano mo nga ba ipapaliwanag na ang apo niya ay kalahating engkanto? Minsang gabi habang naglalakad kami ni Mama sa palengke, bigla akong napahinto. May batang babae sa harapan namin na nakatingin sa akin, hindi kumikibo. Mga 6 o 7 taon siya. May malalalim na mata at parang hindi tao ang aura. Nang ngumiti siya, bigla siyang naglaho. Napansin yun ni Mama. Uy, napansin mo yung batang yun? Ha? Oo. Mabilis kong sagot. Siguro anak lang ng tindera. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi. Isa siya sa mga tagapangalaga. Marahil paalala lang na hindi ko dapat kalimutan ang oras na tumatakbo. Pag-uwi namin, kinausap ako ni Mama. Aimee, hindi ko alam kung ano talaga ang pinagdadaanan mo. Pero pakiramdam ko, may mas malalim kang dinadala bukod sa bata sa tiyan mo. Tinitigan ko siya. Ma, bulong ko. Patawarin mo ko kung hindi ko pa kayang sabihin lahat. Pero may mga bagay na hindi madaling paliwanag. Hinalikan niya ang noo ko. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Basta tandaan mo, ako ang nanay mo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng takot ko. Nang gabing iyon, habang hinihimas ko ang tiyan ko, nagsalita ako ng mahina. Anak, kung naririnig mo ko, gusto kong malaman mo na kahit saan man kita palakihin, kahit anong desisyon ko, hindi ibig sabihin ay pipili ako ng mundo. Pipili ako ng pagmamahal. Simula nang dumating si Mama mula sa abroad, kahit papaano ay gumaan ang buhay ko. May katuwang na ako sa bahay, may kausap, at may isa pa akong kamay na tumutulong sa mga gawain. Madalas din kaming magtalanan, lalo na kapag pinag-uusapan namin kung kanino magmamana ang bata. Pero sa likod ng mga ngiti ko, may mabigat pa rin akong tinatago. Ang tanong kung saan ko ba dapat palakihin ang anak ko. Lumipas ang mga linggo, mabilis. Hindi ko na malayan na nasa'y kasiyam na buwan na pala ako. Halos araw-araw ay may bumibisita sa akin. Si Mia ang best friend ko. Si Ate Liza na ka-boardmate ko dati. At minsan pati ang mga kapitbahay na dati hindi naman ako kinakausap. Sa labas, mukhang normal ang buhay ko bilang isang buntis. Pero sa loob ko, hindi. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas lumalalim ang koneksyon ko sa batang nasa sinapupunan ko. Ramdam kong gising siya tuwing gabi. May mga oras na parang naririnig ko ang boses niya sa isip ko. Mga bulong na hindi ko maintindihan, pero punong-puno ng emosyon. Isang gabi, habang natutulog si Mama sa kabilang kama, hindi ko mapigilang umiyak. Pabulong lang, ayokong marinig niya. Ang hirap kasi, hindi lang to usapin ng pagiging single mom. Ito ay usapin ng dalawang magkaibang mundo. Dalawang magkaibang landas na kailangang pagdesisyonan para sa isang batang hindi pa man isinisilang ay may kapalarang nakaatang na sa kanyang balikat. Paano kung hindi ako maging sapat? Paano kung mali ang mapili kong mundo para sa kanya? At paano kung isang araw sisihin niya ako dahil hindi niya naranasan ang buong pagkatao niya bilang kalahating engkanto? Noong gabing yon, muli siyang nagpakita. Si Eram, wala siya sa loob ng kwarto, pero nakita ko siya sa labas ng bintana. Nakatayo lang siya sa lilim ng puno ng mangga, nakatingin sa buwan. Lumabas ako,
dala ang aking manipis na balabal. "Hindi ka ba natutulog?" Tanong ko habang lumalapit. Umiling siya. "Kahit pa gusto ko, hindi ako palaging pinapayagang lumapit sa mundo mo. Pero ngayong malapit ka ng mga anak, binigyan ako ng pagkakataon na maging malapit sa inyo." Naupo ako sa bangkito sa tabi ng puno. Umupo siya sa lupa, malapit sa paanan ko. Tahimik lang kami ng ilang minuto. Hanggang sa magsalita ako. "Hindi pa rin ako sigurado, Eram. Habang lumalapit yung araw, lalo akong natatakot." "May karapatan kang matakot," sagot niya. "Hindi madali ang hawak mong desisyon. Pero kahit anong piliin mo, Amy, hindi mo kailanman magiging kalaban ng mundo ko." Tumingin ako sa kanya. "Kapag pinili ko siyang palakihin dito, hindi ba siya hahanapin ng mundo niyo?" Nangangamba sila, oo, pero hindi sila pipilit. Ang mahalaga sa kanila, maging ligtas siya at mabuo ang kanyang liwanag. Kung makikita nila mas ligtas siyang maging bahagi ng mundo ng tao, igagalan nila yon. "Bakit ako?" tanong ko ulit. "Sa dami ng babae sa mundo, bakit ako ang napili?" Ngumiti siya, yung tipong may lungkot sa mata dahil may puso kang hindi takot magmahal kahit hindi mo pa naiintindihan ang buong katotohanan. Tahimik. Ang daming gusto kong itanong pa pero hindi ko na kayang magsalita. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang maliit na pendant. Kulay perlas pero may liwanag sa loob. "Ano to?" "Kapag siya'y isinilang, ilagay mo to sa kanyang dibdib habang natutulog. Ito ang magiging tagapangalaga niya kahit wala ako sa tabi ninyo." Tiningnan ko yung pendant. Mainit sa palad pero hindi masakit. Parang may pintig, parang may buhay. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naabutan kong nakaupo si Mama sa kama. Gising pala. "Sino yung kausap mo sa labas?" tanong niya. Napahinto ako. Di ko alam kung sasabihin ko na ba ang totoo. Siya yung ama ng anak ko, Ma. Hindi niya kami pinabayaan." Hinawakan ni Mama ang kamay ko. "Hindi ko alam ang buong istorya, anak, pero kilala kita. Alam kong hindi mo pababayaan ang batang yan. At kung may kailangan ka, andito lang ako." Tumulo na lang ang luha ko. Makalipas ang 2 araw, nagsimula na akong makaramdam ng kirot. Tuloy-tuloy na ang contraction. Si Mama gising buong gabi, nakaabang. Dinala niya ako sa ospital kahit ayaw ko sanang doon manganak. Natatakot ako, baka may makapansin ng kakaibang mangyari. Pero naging maayos ang lahat. Sa gitna ng malakas na ulan at brownout sa ospital, isinilang ko ang anak ko. Walang kumplitasyon. At noong una ko siyang makita, parang huminto ang mundo. Walang kasamang ilaw o alitaptap, wala ring mahiwagang musika. Pero nang tiningnan ko ang mata ng anak ko, parang nakita ko ang 2 mundo na pinagbuklod ng isang inosenteng kaluluwa. Hindi ko alam kung paano ko ikukuwento ang mismong araw ng pagsilang niya. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Basta ang alam ko lang, hindi iyon naging ordinaryong panganganak. At hindi lang dahil sa pagiging espesyal ng anak ko, kundi dahil sa mismong sandaling lumabas siya sa mundo. Alam kong may kakiba. Nag-umpisa ang lahat bandang 2:00 ng madaling araw. Bigla akong nagising sa sobrang sakit ng likod ko. Tapos maya-maya lang, sumasabay na ang matitinding contraction. Si Mama, alertong-alerto. Tinawagan agad niya ang kapitbahay naming may tricycle at isinakay ako papuntang ospital. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumuhos ang ulan. Hindi ordinaryong ambon lang, parang bagyong biglaan. May hangin, may kulog, at bawat kidlat, parang may sinasabi sa langit na dumarating na siya. Pagdating namin sa ospital, brownout. May generator naman, pero hina ng ilaw.
at makikita mong hindi handa ang ospital sa ganong sitwasyon. Pero wala akong ibang iniisip kundi mailabas siya ng ligtas. Wala pong ibang pasyente ngayon, sabi ng nurse. Swerte po kayo, ma'am. Focus tayo sa inyo. Wala akong maisagot. Nahihirapan ako sa sakit. Pinasok nila ako sa delivery room habang si mama ay naiwan sa labas. Panay dasal, panay haplos sa rosaryong hawak niya. Nang nasa delivery bed na ako, parang bumagal ang oras. Wala pa akong tulog. Nanginginig ang katawan ko at sa bawat pag-iri ko, pakiramdam ko parang may enerhiyang bumabalot sa buong kwarto. Hindi ko ito makikita pero mararamdaman. Parang maligamgam na liwanag na dumaraloy sa balat ko mula sa batok pababa sa gulugod. Tiningnan ako ng doktor. Malapit na yan. Konti na lang. Isa pa, ma'am. At sa huling pag-iri ko, sa gitna ng kulog at tatak ng ulan sa bubong ng ospital, narinig ko siyang umiyak. Pero ibang klasing iyak. Hindi siya malakas, hindi rin mahina. Pero may tunog na parang musika. Parang may humihit na hangin kasabay. Parang may ibong sumasabay sa pag-iyak niya. Parang ang bawat hikbi niya ay sumasayaw sa hangin. Tumigil ang mga nurse, pati yung doktor, napatigil, tumingin sa isa't isa. At ako, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Tiningnan ko ang anak ko. Pinahawak siya agad sa akin. Mainit ang balat niya, pero hindi dahil sa lagnat. Mainit siya na parang araw, pero hindi nakakasunog. Tumingin siya sa akin. At oo, bago pa man magsimulang lumabo ang paningin ko sa luha, nakita ko ang kanyang mga mata. Iba ang kulay. Sa unang tingin, itim, pero kapag tumama ang ilaw, may halong ginto at asul. Parang langit na may bituin. Parang alon ng dagat sa ilalim ng buwan. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik sa normal ang paligid. Parang wala lang nangyari. Pero sa loob ng ospital, alam kong ramdam ng lahat ang nangyaring hindi maipaliwanag. Isinara muna nila ang delivery room. Dinala ako sa ward habang si baby ay nilinis at siniguradong maayos ang kondisyon. Walang nakita ang doktor na problema. Lahat normal. Lahat ayos. Pero noong sinilip ni mama ang apo niya sa nursery room, kinabahan daw siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang tahimik daw ng paligid. Sabi niya sa akin kinabukasan, "Amy, hindi ko alam kung anong meron sa anak mo, pero habang tinitingnan ko siya, parang may mga ibong nagsipaglapit sa bintana. 2 maya, saka isang malaki. Hindi ko kilala kung anong klasing ibon, pero hindi sila natatakot, parang binabantayan siya." Napangiti na lang ako. Hindi ko na siya sinagot. Hindi pa rin kasi niya alam ang buong kwento. Pero sa loob ko, gusto kong sumigaw. Oo, ma, kasi hindi lang tao ang anak ko. Nang ibinalik siya sa akin kinagabihan, agad kong isinabit sa leeg niya ang pendant na ibinigay ni Eram. At pagdampi ng pendant sa balat niya, kumislap ito ng bahagya. Napansing yun ni mama. Pero wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ako, tapos tumango. Anong pangalan niya, anak? Napatingin ako sa anak ko. Tahimik siya, pero gising. Tinitingnan ako gamit ang matang tila alam ang lahat ng pinagdadaanan ko. Luan, sagot ko. Ibig sabihin liwanag sa dilim. Mumiti si mama, bagay na bagay. Sa unang gabi naming mag-ina, habang pareho kaming gising, humawak siya sa daliri ko. Maliit pa yung kamay niya, sobrang lambot, pero mahigpit ang kapit. At doon sa katahimikan ng ospital,
habang iniingay ng ulan ang labas. Tumulo ang luha ko sa pisngi ko. Hindi ko alam kung para sa takot na unti-unti nang nawawala o para sa pagmamahal na unti-unti ko nang tinatanggap. Buwan ang lumipas pagkatapos kong maisilang si Luan. At kahit hindi ko pa rin alam kung paano ko siya ipapaliwanag sa mundo, naging buo na sa akin ang isang bagay. Siya ang liwanag sa buhay ko. Mabilis niyang lumaki. Sa loob lang ng 3 buwan, marunong na siyang gumapang. Sabi ng pedya niya, advance ang motor skills ng baby mo. Mommy, bihira to. Ngumiti na lang ako, pero sa loob-loob ko, hindi na ako nagulat. Alam kong hindi siya ordinaryo. Pero pasabay ng mabilis niyang paglaki, napansin ko na rin ang mga unang palatandaan ng kakaiba. Nagsimula to isang hapon habang nagpapadede ako sa kanya sa sala. Tahimik kami nun. Si Mama ay nasa kusina, naghihiwa ng gulay. Bigla na lang akong nakaramdam ng sakit ng ulo. Parang bigla akong nahilo at nanikip ang dibdib ko. Napapikit ako saglit at naramdaman kong biglang may malamig na hangin na dumampi sa mukha ko. Pagmulat ko, nakatingin si Luan sa akin. Hindi siya umiiyak, pero seryoso ang mukha niya, nakatitig. Tapos, hinawakan niya ang pisngi ko gamit ang maliit niyang palad. At sa isang iglap, nawala ang sakit ng ulo ko. Wala ring hilo. Parang hindi ako nakaramdam ng kahit anong masama. Napalunok ako, kinilabutan. Tumingin ako sa paligid. Walang electric fan, walang bintana na bukas. Siya lang, si Luan lang. Ilang araw pa lang ang lumipas. May isa na namang pangyayari. Dumalaw si Ate Liza, dati kong ka-boardmate. May dala siyang laruan para kay Luan. Isang stuffed panda. Nang hawakan ni Luan yung panda, napansin naming umilaw ang tagpi ng mata nito. Akala namin may battery, pero nang buksan, wala. Ordinaryong laruan. Napatingin si Ate Lisa sa akin. Aimee, anong meron sa anak mo? Numiti lang ako. Baka mainit lang yung kamay niya. Tumawa siya, pero alam kong may duda siya. Ako man, natatakot na baka hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Hindi pa man siya marunong magsalita, ramdam mo na agad na may ibang klaseng presensya sa kanya. Minsan, habang natutulog siya sa crib, pinapanood ko lang siya. Mahimbing siya matulog. Laging nakapikit ng mahigpit. Pero minsan, bumubulong siya kahit tulog. At hindi Tagalog, hindi Ingles. Mga salitang hindi ko maintindihan, pero may ritmo. Parang sinaunang wika. Parang panalangin. May tono, may sinasabi. Pero hindi ko alam kung kanino. Sinubukan kong i-record. Pero sa tuwing itatapat ko ang cellphone, tumitigil siya. Parang alam niya, parang may kamalayan siyang may ibang nakikinig. Lumipas ang unang buwan at unti-unting lumalapit na ang deadline na sinabi ng puno sa panaginip ko. 3 buwan mula nang siya'y ipanganak. Pinilit kong mamuhay ng normal. Dinala ko siya sa health center. Bininyagan namin siya sa simbahan. Kahit si Eram ay hindi makadalo. Hindi ko na rin siya madalas makita. Hindi ko alam kung pinipigilan siya ng mundo nila o sadyang gusto niyang ipaubaya sa akin ang unang 3 buwang iyon. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang binibigyan ako ng mga palatandaan ng 2 landas na kailangang pagpilian. Sa mundo ng tao, normal si Luan. May nanay, may lola, may mga laruan.
May mga kapitbahay na bumubulong at nagtatanong kung nasaan ang tatay niya. Pero natututo akong ngumiti at umiling. May mga nagkakagusto sa kanya dahil ang cute-cute at ang bait. Pero ako lang ang nakakaalam ng totoo. May mga oras na hindi siya umiiyak kahit gutom. May mga gabi na gising siya pero hindi gumagalaw. Nakatingin lang sa buwan sa bintana. Sa mundo ng mga engkanto, hindi siya itatago. Irerespeto siya. Tuturuan siyang kontrolin ang lakas niya. Magiging sentro siya ng isang kulturang hindi nauunawaan ng karamihan. Pero mawawala sa kanya ang normal na buhay. Hindi siya makakakilala ng mga simpleng bagay. Kuliglig sa hapon, yakap ng lola, amoy ng adobo. Napakahirap. Lagi kong tanong sa sarili ko, anong klaseng ina ba ako kung ipagkakait ko sa anak ko ang isa sa dalawang mundong pinagmulan niya? At sa ikalawang buwan, isang gabi, habang natutulog si Luan, lumitaw sa kwarto ang isang nilalang. Hindi si Eram, isang babae, matangkad, may balat na parang liwanag. Ang buhok niya ay parang gininto ang usok, kumagalaw kahit walang hangin. Hindi ako natakot, pero manigas ang katawan ko. Tumayo siya sa paanan ng kama ni Luan. Ako si Lira, tagapangalaga ng landas ng kalahating dugo. Sabi niya sa isang boses na parang tubig sa ilog. Malapit na ang huling buwan. Kailangang malaman ng ina kung saan niya nais ilagay ang puso ng kanyang anak. Bakit kailangan ako ang magdesisyon? Sagot ko, halos pabulong. Dahil ikaw ang unang pintuan, sagot niya. Ang pintuang pipili kung saan papasok ang liwanag. At sa isang iglap, nawala siya. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit. Sa loob ng 2 buwan, tinago ko ang lahat. Pero ngayon, ramdam ko na, hindi na lang ito tungkol sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pagprotekta. Ito na ang simula ng pagtanggap. Dumating na ang 3 buwan ni Luan. Para sa ibang ina, normal lang yon. Isa lang yung milestone sa mga kalendaryo ng baby. Nagpi-pick up na raw ng mga bagay. Marunong nang kumapang, lumalakas ang pag-iyak. Pero sa akin, alam kong hindi lang ito tungkol sa pagtubo ng ngipin o unang tawa. Ito ang araw ng pagpili. Wala namang eksaktong oras. Walang seremonyal na pagsundo o kung anong kapistahan. Pero buong araw na yon, ramdam ko ang bigat ng paligid. Para bang ang bawat huni ng ibon, ang bawat ihip ng hangin, at ang bawat pintig ng puso ni Luan ay may hinihintay. Umagang-umaga pa lang, nag-ayos na si Mama ng paborito kong almusal, champorado at tuyo. Inalok niya ako ng mainit na kape. Wala siyang ideya sa kung anong bigat ng araw na to para sa akin. Pero napansin kong matagal ang tingin niya sa akin habang sinasandok ang champorado. Aimee, sabi niya, minsan may mga desisyong hindi mo maintindihan ngayon. Pero sa hinaharap, doon mo palang makikitang tama pala. Napatingin ako sa kanya. Hindi siya ngumingiti. Hindi rin galit. Pero may lalim ang tingin niya. Parang alam niya. Parang matagal na niyang alam. Hindi ko na siya tinanong. Hindi ko na rin siya nilinaw. Nang tanghali, dumating si Eram. Hindi siya nagpaalam, pero alam kong darating siya. Nakasando lang siya at nakasombrero. Parang normal na binatang bisita. Pero sa likod ng mga mata niyang yon, alam kong kabado rin siya. Nagdesisyon ka na ba? Tanong niya habang buhat-buhat si Luan na mahimbing ang tulog. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagdesisyon isang gabi lang. Buong 3 buwan ko siyang pinagmasdan, pinakinggan at minahal. Tumingin siya sa akin. At ano ang napili mo? Hindi ako agad sumagot.
Binaba ko ang kutsarang hawak ko, humawak sa baso ng tubig, saka ako tumingin sa labas ng bintana kung saan may araw, may mga taong naglalakad, may bata sa kalsadang naglalaro ng goma. Pipiliin ko ang mundo ko, Eram, bulong ko. Pipiliin ko siyang palakihin dito. Sa mundo ng tao, tumango siya. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagtaka. Bakit? Dahil dito siya matututo kung paanong ang sakit ay bahagi ng paglago, kung paanong ang gutom ay nagtuturo ng tiyaga, at kung paano ang pagmamahal ay hindi laging may mahika, pero may saysay. Dahil dito, matututunan niya kung paanong maging tao. Hindi na siya sumagot. Lumapit siya sa akin at ibinalik si Luan sa bisig ko. Gising na ang anak ko. Tahimik lang siya, pero nakatingin sa akin. At doon ko nakita, hindi siya malungkot. Hindi siya nagrereklamo. Para bang siya mismo ang nagsasabing, "Tama ka, Mama." Bago umalis si Eram, iniabot niya ang isang maliit na sisidlan, parang botelya na gawa sa kristal. Nandito ang huling patak ng tubig mula sa puno ng ating mundo. Kung dumating ang araw na kailangan niya ng lakas, ibigay mo ito. Pero sana hindi niya ito kailanganin. Inilagay ko iyon sa drawer ko. Hanggang ngayon, nandoon pa rin. Mabilis lumipas ang mga taon. Naging isang batang likas na mabait si Luan. Mas matalino siya kaysa sa normal. Oo, pero marunong siyang makihalubilo. Mahilig siyang tumawa, magtanong at tumulong. Pero alam kong hindi pa rin siya ordinaryo. May mga pagkakataong ang mga halaman sa paligid ng bahay ay mas gumaganda kapag dumadaan siya. Minsan kapag may sugat siya, gumagaling ito ng mabilis. At minsan, kapag may problema ako, kahit hindi ko sinasabi, sasabihin lang niya. Huwag ka mag-alala. Alam kong kaya mo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa kanya kung sino siya. Alam kong darating din ang araw na siya na mismo ang magtatanong. At sa araw na yon, sasabihin ko ang lahat. Pero sa ngayon, pinipili kong yakapin ang kasalukuyan. Pinipili kong iparanas sa kanya ang simpleng buhay, ang tunay na pagmamahal, ang mga problema na may mga solusyon, ang pagtanggap ng sarili kahit may kakaiba. Hindi ko alam kung kailan siya babalik sa mundo ng ama niya o kung babalik pa siya. Pero ang sigurado ko lang sa mundo kong ito, kahit hindi puno ng mahika, punong-puno ito ng pagmamahal. At sa isang batang gaya ni Luan, minsan sapat na ang pagmamahal para gumawa ng sariling mahika.